Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Diyos si Santa Maria. At naglisya lalang ni Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Ganapin sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawan tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat magkamit ng mga pangako ni Jesucristong Panginoon. manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayaman dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawan tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kalwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiluhod po ang lahat at ating pong dadasalin ang Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pakamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay
at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagpabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nag-aharing kasama mo at ng Espiritu Santo Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, malwalhati at pinagpalang Berhen. Amen. Mahal na Berheng mapagpagaling sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod. Ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat at ating pong dadasalinan sabay-sabay ang panalangin kay Jesus, ang mabuting pastol. O Jesus, mabuting pastol, masdan mo kaming natitipon at nagbubunyi. Ikaw ang aming Panginoon, ang aming pastol. Tawag mo'y tungo sa daang mapayapa at masagana. Sa piling mo, Jesus, kay siglang kumawa, kay tamis sumimlay. O Jesus, kailan may di mo kami pinabayaan, kailan may di mo kami tinaliktan. Sa pagtalapit mo, takot ay napaparang. Ikaw ang daan, buhay at katotohanan. Kung wala ka, sino ang tatagal? Butihin Diyos anak, kahabagan mo kaming nalilikaw ng landas. Isugo mo ang banal na Espiritu upang kami maging maamo at masunurin at nang ikasya mong tinggin ang kahilingang ito. O mabuting pastol, ikaw ang tanging pag-asa. Kami iyong pag-isahin, bayan ay pasiglahin. Akayin mo kami sa iyong kaharian, at doon ikaw ay aming sisilayan at sasambahin magpakailanman. Amen. Buksan ang aming puso, turuan mong maghanap sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakap. Buksan ang aming palad, sarili maihalay, tulungan mong ihanap kami ng bagong malang. Tayo po'y nagtitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay kapistahan ng luklukan ni Apostol San Pedro. Ito ay pagpapakilala sa bawat isa sa atin na ang katolikong simbahan ay tunay na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa pangangalaga, unang pangangalaga ni San Pedro na inatasan mismo ng ating Panginoon. Ngayong araw din po ito makikilala natin ng simbahang Katolika ay hindi lang ginawa kahit sino lang tao. At never na si San Pedro ang gumawa, ang nagplano para magkaroon ng katolikong simbahan. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, siya mismo ang gumawa at inatasan sa pagsisimula sa ngalan ng mga apostoles sa pangunguna ni San Pedro. Kaya ngayon, mga kapatid ko kay Kristo, sa kapiestahan, maging masaya tayo dahil napakaganda tayo mismong Katoliko ay original na ginawa ni Kristo Jesus. Nagiging magandang ating dasal kung mayroon tayong malinis na puso.
Kaya samahan niyo ako sa pagsabi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kahitasan. At sa lupay kaitaas, kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, buktong na anak, Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo, ang kataas-taasan kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinakikiusap naming huwag mong pahintulot na madaig ang anumang mabigat na pagsubok. Kami naninindigan sa ibabaw ng batong si Apostol San Pedro na sumampalatayang matapat sa iyong anak na si Jesucristo na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang paghihirap ni Kristo at makakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Ipinamamanhi kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang, sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod, hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. At pagparito ng Pangulong Pastol ay tatanggap kayo ng maningning na koronang di kukupas kailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastor ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastor ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang dang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastor ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop.
Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Itong iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa aki tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, na sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. At ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipinahintulot mo sa lupa ay pinahintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magsiupo po tayo. At muli, isang magandang tanghali, mga kapatid ko kay Kristo. Magandang tanghali din po ang nasa Facebook Live ngayon sa ating Novaliches Cathedral. Alam niyo po, noong seminarista pa ako at magpapari ako, parati kong iniisip, gaano ba kakapangyarihan ang isang pari na magpatawad during confession? Isa yan po na iniisip ko parati tuwing nag-aaral ako, papaano magkumpisal. Ano ang gagawin sa loob ng kumpisalan? Nakapagtanto rin ako, gaano ba kakapangyarihan ang isang pari na magpatawad sa loob ng confessional box? Kasi pati ako, nag-iisip rin bilang isang tao, kung ako ba magpari, gaano ba kaseryoso itong salitang bibitiwan mo sa taong humingi ng patawad na sasabihin mo, at ngayon pinapatawad kita sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Yan ang salitang binibitiwan ng pari. At dito ko nakita at nakapagtanta ko sa kagandahan na ang sarap pala bilang isang pari na ikaw ay magsasabi, at ngayon ika'y pinapatawad ko. Sa ngalan, napakagandang word, sa ngalan,
hindi ang pare, pero sa biyaya ng pare na ordinasyon sa akin, kaya kong magpatawad sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Yan ang pinakamatamis na salitang bibitiwan mo sa isang taong humingi ng tawad sa Panginoon. Dito ko nalaman ang kapangyarihang ito ay hindi lang taglay dahil ako ay naordinahan. Ang kapangyarihan pa lang ito ay nananalaytay. Napakagandang salita. Nananalaytay sa aking pagkapari. Biruin mo. Galing kay Kristo ang kapangyarihang ito. Na inatasan si San Pedro. Ulitin ko po ang salitang binitiwan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon sa ating mabuting balita kay Pedro. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit at ang ipagbabawal mo sa lupa ay pinagbabawal sa langit at ang ipinahintulot mo sa lupa ay pinahintulot sa langit. Ito ang salita ni Kristo mismo kay San Pedro na ngayon ako bilang isang pare nananalaytay. Kaya po kaming mga pare, every time na nagsasalita kami ng pinapatawad ko ang iyong kasalanan, hindi ito lamang dahil sa aking bibig, kundi galing sa konsensya ko mismo na ito ay mismo ang binitiwan ni Kristo at ang pagtitiwala ni Kristo sa simbahang ginawa niya sa pangunguna kay San Pedro. Yan po kung bakit bilang isang pare ako masaya na bilang isang pare. Ang kasayahan ko ay hindi ako ay naging isang pare. Ang kasayahan dahil ang kayamanan, kasagadahan, kapangyarihan na hanggang ngayon kaya kong ibigay dahil sa aking pananampalataya kay Kristo sa pagmamahal ko kay San Pedro. Yan po ang napakaganda na kayamanan na mayroon ang Katolikong simbahan. Alam niyo po, isa sa din na napakaganda dito, na kaya kong magpatawad sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Akalain po ninyo ako, naordinahan po ako ng isang obispo. Kilala ko ang obispo ko na nag-ordin sa akin. Yung obispo din na nag-ordin sa akin bilang pare, kilala niya kung sinong nag-ordin sa kanya. Yung ordin ng obispo na nag-ordin sa obispo ko, kilala din niya kung sino ang nag-ordin sa kanya. Hanggang ang aming pangalan, ang obispo, kilala namin ibasa, natitrace natin simula pa ng pagkatutag ng simbahan, simula pa kay San Pedro. Yan kung bakit napakasarap, napakaganda ang Katolikong simbahan. Dahil tayo ay may claim na si Kristo mismo ang gumawa ng Katolikong simbahan. At itong ginawa niya, inatasan niya, puno ng tiwala sa isang tao na kahit mahina si San Pedro, kahit makasalanan, kahit maraming ups and downs sa buhay, si Kristo nagtiwala sa kanya para ayusin at gumawa ng simbahan na hanggang ngayon makukuha pa natin ang salita niya at buhay pa hanggang ngayon. Kaya nga, maging proud tayo bilang isang Katoliko. Hindi dahil tayo ay isang relihiyon. Maging proud tayo. Ito ay dahil ang ating simbahan ay ginawa mismo ni Kristo Jesus sa pangunguna ni San Pedro. Ano ang aral natin matutunan ngayon sa araw na ito? Isa lang ang ating matutunan ngayon at aral. Gumawa ng mabuti dahil ang ginagawa mong mabuti ay galing mismo at may basbas mismo galing sa Panginoon bilang isang Katoliko. Ang iyong pagsisimba ngayon ay may saysay. Huwag niyong sabihin ay sayang yung pagsisimba ko, sayang ang dasal ko, ito ay dahil sa, ito lamang gawa-gawa lang naman ito. No! Ang ating ginagawa ay isang tradisyon na mismo may basbas galing sa ating Kristo Jesus.
Hindi sa ibang tao lang ang nag-found sa ating simbahan. Hindi si San Pedro. Hindi ang mga apostoles. Pero hinawakan ito sa tulong ng Espiritu Santo dahil si Kristo mismo ang may gawa dito. Kaya, anong gawin natin sa mga nakikinig ngayon? Dasal lang, ituloy ang dasal dahil may basbas ito para sa atin. Kung magsimba ka, simba lang dahil may basbas ito. Hindi sayang ang oras at panahon natin na igugugol sa mga bagay na mabubuti dahil galing mismo tayo sa una at tunay na simbahan. Ang ating ginagawang kabutihan, tuloy pa rin ang ating Lenten season, ating Kwaresma. Ituloy natin ang pag-search sa ating Panginoon. Ituloy po natin po ang kagandahan at likas na mayroon tayo sa Katolikong simbahan. Huwag kayong makinig sa iba. Huwag kayong mag-iba sa ibang relihiyon na gumagawa ng paraan para siraan ang bawat isa. Huwag kayong makinig sa mga simpleng sa mga tao na doon na gumagawa ng paraan para sirain. At kung magpadala ka, sayang ka dahil ang iyong simbahan mismo ay tunay. Muli po mga kapatid ko kay Kristo, ngayong araw na ito ng ating selebrasyon, kapista ng luklukan ni Apostol San Pedro, isang pagpapakilala na galing tayo sa itaas. Galing tayo kay Kristo. Pasalamatan natin ngayon si San Pedro na kahit siya mahina, itinuloy niya ang napakagandang simbahan na inalay ng Diyos para sa ating at sa ating kaligtasan. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po tayo, Ama naming Diyos, sa iyong pangangalaga sa mundo. Pinili mo si San Pedro bilang pinuno ng mga apostol at ulo ng simbahan. Taglay ang tapat na pagtitiwala sa iyo. Nananalangin kami bilang isang pamayanang may pananampalataya sa pamumuno ng kahalili ni San Pedro. Sa bawat panalangin nating tugon, basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang ating Santo Papa Francisco, ang kahalili ni Pedro, naway gamitin ang kanyang kapangyarihan sa diwa ng paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang Santo Papa at mga obispo at mga naglilingkod bilang diplomatiko ng tanggapan ng Santo Papa, naway maging mabibisang tagapaghanti ng pagkakaisa sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang mga pari at mga mananampalatayang laiko naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at masunurin sa mga tagapagturo ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang mga may sakit naway makatagpo ng kagalingan sa pamamagitan ng ministeryo ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang mga tapat sa Diyos na namayapa, naway makasama ng mga banal sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Sa banal na misang ito, isali po natin ang agarang pagtaliman ng Diyos sa may sakit na si Cyril Angostia na humingi ngayon ng tulong sa pamamagitan ng espiritual na bagay. Isali din po natin ang kaluluwa ni Victoria. Lalo na rin po ang pamilyang humingi ng tulong, ang Saluna family, Arevalo family Palma, kay Cheryl Magtulis, kay Erma Ilardo, kay Islis family, Susano family, at lalo na kay Emma at Maning Andres family. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.
O Diyos, sawang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-aalay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang pagdulog ng simbahang naghahain at dumadalangin upang sa pagtataguyod ni San Pedro bilang pastol, kami makarating sa iyong pamanang walang maliw na siyang hantungan ng pananampalatayang itinuro niya sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na nalaging pumapatnubay sa mga kabilang na nililingap mong kawan. Ito ay ginanap ng pananagutan ng gili mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay, sa kagalingan at kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman nung matapos ang hapunan. Hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin din niyo ito bilang pag-alala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig. Kaysa ni Francesco na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol, lalo na si San Pedro, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya. Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kaming iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabigad ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya
At huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoon Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalan sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sikat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng tapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na bughang, gayon ang Panginoon kung Jesus ng aking buhay, saan man ako bumalik, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig na sa akin tatawa at magpapaalala, ako yung ginigiliw at siyang itatapat sa puso.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang namin ito sa kapistahan ni Apostol San Pedro, kami nakinabang sa katawan at dugo ni Kristo ang ginanap naming pakikipagpalitang handog sa iyo ngayon ay maging panandang pag naglalahad nawa sa pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo ang inyong pag-alisang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapili niya. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa.